Kay miyang hapon sa tanan. Ang iyo alagad, Sister Annalyn Gikin, nagabalik naman sa inyo, no? Para mag-share sa isa ka mensahe gikan sa pulong sang Ginoo nga makita sa Revelation. But before that, mga kauturan, niyo kung mag-appeal sa inyo nga panahon na para asisaon nato ng aton mga kaugalingon. Kumbala, nagahimo kita sa kabubuton sang aton nga amay nga yara sa langit. Kay nga ginapamangkot naton ini tungod kay may mga palabuton kita nga ginatawag nga pito ka kalalatan. Ako sa diin, kung hindi kita magabag-o sang aton nga kabuhi, kundi naton biyaan ang mga malain naton ginahimo, kunang aton mga bibig, hindi naton puggan sa paghimo o kon sa paghambal sa mga malain nga mga pululungon nga hindi santo sa pulong sang Ginoo. Ini nga mga kalalatan aton maaguman. Kag aton mga kamot kung hindi naton paghimo kag punggan sa paghimo sa mga malain nga butang, mangin isa kita ka candidate nga makaagom sang pito ka kalalatan. Kag pagid ang aton mga tiil kung hindi naton pagpunggan sa pagkadto sa mga lugar nga hindi uyon sang Ginoo, makaangkon ini, no? Nakaangkon ini sang pito ka kalalatan. Ining aton kabuhi, samtang buhi pa kita, kag may pag-asa pa kita magbag-o, hindi pa blur ang aton nga mga mata sa pag-usisa sang pulong sang Ginoo. This is the time, no? Samtang buhi pa kita, may pagkusog pa kita sa pag-search, sa pag-usisa sang iya nga pulong, himuon naton mga kauturan. Kay base sa ulihi maghinulsol kita nga wala naton nahimo ini nga mga butang. So sa sini nga hapon, madamo kag malawig na ako sa may hambal sa inyo. Gani magabasa na lang kita sang kaakig san Dios. Ano ini ang kaakig san Dios nga sa din aton maaguman kung hindi kita maluwas, kung hindi kita mapatinan sang iya nga hindi kita mapatinan sang iya nga patin. Anong ining patin yang ginahambal sa Ginoo? Suno sa Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, nor thy sons, nor thy daughters, nor manservant, maidservant, nor thy cattle. So bugos nga panimalay, aton pamalandungan pag-abot sang adlaw nga pahuway. Ano na siya? Sabbath is the 7th day of the week. Sunday is the first day of the week. So Sabbath is the first day, is the 7th day of the week. So amo na ang patin sang Ginoo. Nga mahambal sa Ezekiel 20 verse 12, nga it is a sign between me and my people that they may know that I am the Lord that sanctified them. So ang Sabbath, which is the 7th day of the week, which is the Saturday, is the seal of God. So since na sa mga kauturan at mga abyanan nga wala pa nakahibalo nga amo gali ning patin sang Ginoo, so this is the time mga kauturan, let us let us realize sa aton kaugalingon na gaan naton time ang aton nga Ginoo. Kay nga sa anom ka adlaw gintuga niya ang langit kag duta. Ginhatag ya ini para sa pagprepara sang aton mga kinanglanon pagkaon adlaw-adlaw. Isa lang gid nga adlaw ang gusto sang Ginoo nga aton siya simbahon, nga kilalahon siya nga siya aton nga manunuga. Siya ang aton creator. Nga siya naghigugma sa aton nga ginhimo niya kita sa iyang kaugalingon nga dagway tungod sa iyang paghigugma sa aton. Nga ina makita sa Genesis chapter 1 verse 27. And God made man in His own image, in His own likeness. He made male and female. So, amo na kung gaano kita ka palangga sa Ginoo kay gintugaya kita sa iyang kaugalingon nga dagway. That is why in John 3:16, sa bagay nga ginhatag sa Dios iya bugto nga anak, nga si Kristo Jesus, no? Nga John 3:16 nagasiling, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, no, magpati lang gid sa iya, in Him, should not perish, hindi siya mawala, but have everlasting life. Apang may kabuhi nga wala sing katapusan. Gani mga kauturan, para hindi naton maangkon ining kaakig san Dios. Kay tanan-tanan nga gugma ginhatag ya sa aton. So all we want to reply, all we want to do is to follow His will para hindi naton maangkon ining pito ka kalalatan. Agud hindi kita matakpan sang kaluwasan. Gani sa siningapon aton basahon kung ano ining pito ka kalalatan, 7 last plagues, pito ka salot o kung pito ka hampak. Okay, basahon naton.
Gusto naton English, no? Okay, para mas maintindihan sa tahanan. So makita ini sa Revelation chapter 16 verse 2. So the bowl, first bowl. So the first went and poured out his bowl upon the earth, and a foul and loathsome sword came upon the men, who had the mark of the beast, and those who worship this image. So, ang pinakamaayos siguro mga kauturan, atong basahon na lang sa Ilonggo. Para sa tanan nga mga kauturan nga mga Ilonggo makaintindi. Okay? Basahon ko. Gani naglakat ang nahaunang manugtunda. Oy, klaro di kay may manugtunda nga nahambal. Kag nagula sang iyayahong sa duta, kag nagabot ang hubag. Nga na malaot kag malala sa mga tawo nga may patin sang sapat kag nagsimba sa iya larawan. So sinuto mga tawo nga may patin sang sapat kag nagsimba sa iya larawan. Kung wala ka nagasimba sa adlaw nga inugpahuway, which is the Sabbath, the 7th day of the week, the Saturday, kamo nang makasabat, mga kauturan, mga kaabyanan, mga ka-Facebook mate. So, this is the time. So, share lang ako, no? Wala ako sa gustong kuhan dito, pero ang purpose na enabled for us to realize while we're still alive, no? Okay, number 2 is, ang ikaduwang manugtunda, nagula sang iyayahong sa dagat. Kag nahimo ini nga dugo, subong sang tawong patay. Kag nagkalamatay ang tag sa kabutang nga buhi nga yara sa dagat. So, kaduwa nga manugtunda, nagbubo sang sang iyang yahong kaakig sa Dios, yahong sang kaakig sa Dios sa dagat, kag ang tanan nga mga buhi nga yara sa dagat nagkalamatay. So napuno sang dugo ang dagat. Katatlo, ang ikatlong magtunda, nagula sang iyayahong sa mga suba kag sa mga tuburan sang tubig, kag nahimo sila nga dugo. So ikaduwa at ikatatlo, gimbubo sang manugtunda ang singkal, kaakig, or kasingkal, yahong sang kasingkal sang Dios. Yahong sang kaakig sang Dios sa suba kag sa mga tuburan, kag naging dugo ang tuburan. Subong wala pa na naton experience, no? Muna nga time will come, ma-experience na ni kung hindi kita magtuman sang kabubuton sang Ginoo. Amo na ikatatlo. Ikaapat, ang ikaapat nga manugtunda, nagula sang iya yahong sa adlaw, kag ginhatag sa iya ang pagpaso sa mga tawo sa kalayo. So ikaapat nga seven last plagues, one of the 7 last plagues, ikaapat nga nga hampak sa iya Cebuano, ikaapat nga kalalatan, ula sa diin ko, no? Sa adlaw. Muna nga pruti ka init ang adlaw. Pilo kumbaga ang init sa adlaw. Last lang, for pinakataas to, 42 degrees centigrade. Nga, kung makita naton sa Facebook, may ara to nagaprito na sang hotdog, no? Sa idalom sang adlaw, tungod sang purti ka init. Pwede na, pero hindi pa na siya. Kaya nga, hindi pa man close ang kaluwasan, subong open pa. Why pa, may mga katawhan pa ang Ginoo nga sa iban nga mga pano nga gina-invite niya. Kag sa sadto makabati sang pulong niya, maga-search gid, magapangita gid sa iya nga Ginoo, o sa magapangita gid sa matudtuod nga pagtulunan, no? Okay, kapat na to Okay, ikalima. Ang ikalimang manugtunda, nagula sang iya yahong sa trono sang sapat, kag ang iya ginharian nagdulom. Ayan. Ginusap sang mga tawo ang ilang mga dila sa kasakit, kag ginpakamalaot nila ang Dios. Sang langit bangod sang ila kasakit, kag mga hubag kawala sila maghinulso sa ilang mga binuhatan. Oy, huna-hunaon naton mga kauturan. Kung hindi kita maluwas, may aton kita nga mga pilas sa aton lawas nga purti kasakit-sakit. Tapos ang dagat wala na taim nun, mapuno sang dugo. Ang tuburan puno sang dugo. Ang mga suba mahimo sang dugo. Dugangan pag isang purti ka init. Sang adlaw, pila ka pilo ang initon. Tapos ikalama, purti pagid kadulom, no? Hindi magahatag sang kasanag ang adlaw. Grabe, makabatsyag ka na sang purti ka init, tapos wala pa say adlaw. Tapos tungod sang kasakit, daw ginpakamalaot pa sa mga tawo ang Ginoo. Imbes nga
Kay sila bulig, no? Nagpakamalaot man nila ang Ginoo. Kay nagdulom ang palibot, no? Ay kaya ang manugtunda nagula sang iyayahong sa dakong suba nga Euphrates. Kag ang tubig sini mahubas sa pag-aman sandalan tungod sa mga hari gikan sa sidlangan. Uy, ang dagat sang Euphrates kuno ay ang tubig sini mahubas sa Euphrates mahubas kuno. Wala na gid sing tubig. Tapos ano pa gid? Kaalom na to Okay, ang ika-17 ay ikapito naman nga nga hampak o ikapitong kalalatan. Ang ikapitong manugtunda nagula sang iyayahong sa kahawaan kang nagwa ang mabaskog nga tingog sang templo gikan sa trono nga nagasiling nahimo na. Kag may mga idlab sang kilat, mabaskog nga kagahod, mga tunog sang daguob, kag dakong linog nga wala pagid sing subong kutob nga may mga tawo sa duta kay way dako gid yadtong linog baw. Ikapito, buo ang kaakig sang Dios, no? Ibagbuo sang manugtunda ang kaakig sang Dios sa kahawaan kag makabati kita sang mabaskog nga tingog sang daguob, sang kilat kag ang duta pagayugon so dakong earthquake. Amo na siyang matabok mga kauturan. Una-unaon naton ini. Samtang buhay pa kita agad hindi natin inunaon. Okay? So sa pagpadayon, mag-share ako sa message and song. Okay, ari na mga kauturan. Kuha ko lang yung Kilili. Ang title sang kantahon nakon sa sining hapon is Darating ang Oras. Tagalog siya, no? Okay.